vaccines is not just a message of medicine or healthcare, but it's really a message of hope na nakikita natin na yun nga po, yung light at the end of the tunnel, natatanaw na po natin. Let's continue to work hard. Let's continue to work as one, as Filipinos, to fight COVID-19. Maraming salamat po. Again, welcome to the city of Pasig. Give our Mayor Vico Soto to say the welcome message. Mayor. Magandang umaga po. Meron ba? Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating masisipag na Secretary Dizon, Secretary Galvez, maraming salamat po sa pagpunta ngayong umaga. Of course, MMDA GM Jojo Garcia, Yusek Densing, Yusek Vidal Tainio, magandang umaga po. Welcome po sa aming lungsod ng Pasig. We are very excited for this morning. Lahat ng mapag-uusapan natin at ang layo na po ng narating natin. Naalala ko pa po nung nag-meeting tayo sa Malacanang nung Marso. Pinag-uusapan pa lang po natin, Secretary, noon, magsususpende ba tayo ng klase o hindi? Hindi pa tayo sigurado nun. No one was sure what was going to happen. Siguro, kung tinanong po tayo isa-isa, kung na-predict po natin na ganito po mangyayari na almost 1 year at nagka-enhanced general community quarantine. Salamat, Sec. Ayun, okay, mas maganda. At kung tinanong po kami nung panahon na yun, mga napagmitingan namin, wala pong nakapag-predict na ganito po ang mangyayari. Hindi lang naman sa Pilipinas, kundi worldwide. No one really expected these things. But we hope for the best and we planned for the worst. At several months later, almost 1 year later, nandito na po tayo. Ang dami na pong nangyari, layo po nang narating natin. Dito sa Pasig, nagtayo po tayo ng mga quarantine facilities just like in other LGUs. Nagkaroon po tayo ng COVID Referral Center, yung isang ospital po natin, kinonvert natin. We have our testing or our molecular laboratory. And ganoon din sa national, nakita na natin kung ano na po mga nangyari, ano yung mga developments. At ngayon, masaya po tayo dahil ang pinag-uusapan na natin ang mga bakuna na parating na. At nakikita po natin ang efforts ng ating Pangulo, ng ating IATF, at hanggang sa mga lokal na pamahalaan nationwide, hanggang sa barangay level, nakikita natin kung paano nagtutulungan, kung paano nagkakaisa ang mga Pilipino sa laban natin kontra COVID-19. And for everything that's happened, finally, we see the light at the end of the tunnel. At alam natin kung gaano ka-importante itong bakuna. Maaring matapos ang problema, maaring ang pandemya na walang bakuna, pero alam natin kung gaano katagal siguro yun. At ngayon, I just want to thank our secretaries and everyone from the national government, from DILG, DOH, lahat pa po ng mga representante sa IATF, at lahat ng mga iba't ibang ahensya ng ating nasyonal na pamahalaan for their hard work and their support to the local government units, including the LGU of Pasig, during these very difficult times. The message of vaccines is not just a message of medicine or healthcare, but it's really a message of hope na nakikita natin na yun nga po, yung light at the end of the tunnel, natatanaw na po natin. Let's continue to work hard. Let's continue to work as one, as Filipinos, to fight COVID-19. Maraming salamat po. Again, welcome to the city of Pasig. Thank you very much, Mayor Vico. And I would also like to congratulate Mayor Vico because this morning I heard over the radio that you were one of the 10 outstanding young men of the Philippines. Let us give him a round of applause. Now we'll go to the acknowledgement. Please welcome in here in front of us, Secretary Carlito Galvez, the Chief Implementer of the National Action Plan Against COVID-19,
or likewise known as the Vaccine Czar, National Task Force Against COVID-19. Secretary Galvez. Also with him is Secretary Vince Dizon, the Deputy Implementer of the National Action Plan. We also have Yusek Epimaco Densing, the third of the ILG. And from the DOH, you have Yusek Carol Taino. And from the MMDA, the ever joyful Jojo Garcia, the General Manager. And of course, you have Mayor Vico Soto. Of the local COVID-19 situation report and the COVID-19 vaccination plan of Pasig City. And this would be done by the City Health Officer of Pasig, Dr. Joseph Panaligan. Palakpakan ko na. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Andito po tayo sa bulwagan ng tanghalan ng Pasig para po ating matunghayan ang ating mga pagpaplano sa pag-implementasyon po ng ating vaccination program. Ayun. Okay, let me start po sa ang presentation ko po ay yung highlights po ng COVID response ng Pasig. So, before po i-start po ang ating mga pagpaplano o mga strategy, lahat po ay base po sa mga guidelines and protocols ng national. So, lahat po yan po ay sinusunod po dito po sa Pasig. So, nandiyan po yung prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate. Yan po yung sinusunod natin dito po sa Pasig. Next. So sa prevent po, ito po yung atin na ini-implement. Ang DOH po, nagbigay po sila ng guidelines ng administrative order. Ini-implement po natin yan. Yan po yung mga risk-based public health standard for COVID-19 mitigation. So we intensify din po natin po yung information education campaign and behavioral change education. So effective risk communication and raising public awareness po. So yan po yun sa ating prevention. Next slide. Another po for prevention, yan po, ini-implement po natin dito po sa Pasig. Nagsasarada po tayo ng mga establishment na hindi po sila sumusunod. Okay, next. Okay, for detect. So before po, nung nagkaroon na po ng kaso dito po sa NCR, hirap na hirap po tayo sa pag-detect kasi iisa lang po ang facility natin, which is the RITM. So ang Pasig po ay nag-partner sa mga ibang private hospital like TMC at nakipag-partner din po tayo sa MMDA and PRC para po sa ating RT-PCR. So after 5 months or 6 months, nagkaroon na rin po tayo ng sarili po nating molecular lab dun po sa ating COVID referral facility. At nagdagdag na rin po tayo ng ECLIA machine. Next. So, sa detect po, naandyan din po yung ating mga contact tracing. So, before po, meron po tayong 200 contact tracers. Meron po kaming itinalagang mga 35 nurse surveillance officer na nakatalaga po sa bawat cluster na mga barangay. So yung 30 barangays po, dinivide po namin yan sa 5 clusters po. Next. So nakatulong po sa amin meron yung establish po ng Pasig City Health Monitoring System. Ito po yung aming Pasig Pass na nagkakaroon po ng QR code na katulad din po ng mga nasa Valenzuela and Antipolo. Next. Ito po yung aming isolate. So, yung mga hotel po na nagbigay po sa amin na gamitin yung kanilang mga facility, yung Dahlia Hotel, yung Daisy, dito po namin ilalagay yung mga suspect COVID. At nagtayo rin po kami ng Central Quarantine Facility. Ito po yung pinakamalaking school sa Pasig na can cater 800 to 1,000 beds o patients. So lahat po yan, nilagyan po namin ng tao. Nag-hire po ang city ng more than 500
medical personnel at mga iba pong mga support personnel. Sa treat naman po, ang Pasig po ay may mga tertiary hospital like yung TMC, Pasig City General Hospital, RMC. Pero po dito po sa NCR, ang Pasig lang po ata ang nagtayo at nag-convert ng isang hospital to cater lang po sa lahat ng COVID patient. So ito po yung ating Pasig City Pasig City Children's Hospital. So nakatalaga rin po dyan yung ating molecular lab. Next. Ito po sa reintegration, so yung ating sangguniang panglungsod ay mga nag-prepare po ng mga ordinance para po makatulong sa mga tao sa epekto po ng pandemya. Okay? Next. Ito naman po yung ating data as of January 24. Ito po yung cases namin. So we have confirmed cases ng COVID na nagtototal na po ng 10,231. Ang nakarecover na po ay 9,621. We have a total deaths of 415. At sa ngayon po ay meron po tayong active cases na 195. So iyan lang po ang ating kaso ngayon. So total po ng ating PCR natin, nagkaroon na po tayo ng naswab na 36,450. Nagkaroon na rin po tayo ng mga rapid testing sa antibody na 13,947 at dun po sa ECLIA ay 23,690. Next. So ito na po yung highlights ng ating pagpaplano po para po ma-implement yung ating vaccination program ng COVID. So ito po, ang overview natin, yung priority groups, vaccination site, vaccine team composition, at Pasig City innovation. Okay? So, nag-priority na po natin. First priority is yung frontline health workers. Second is yung indigent senior citizen. Third is yung remaining senior citizen. Ang fourth priority is yung remaining indigent population, including po yung mga PWDs and yung ating pong mga uniform personnel. So, sa vaccination sites po, sa pagpupulong po natin namin at ng mga task force, so we identify po yung sites namin sa mga schools. So we ask the permission para po sa ating pong regional office ng DepEd na to use yung public school para po mas mabilis po at mas maayos yung pagbabakuna po natin. So we cluster our barangays, yung 30 barangays. So we develop 16 clusters po. At meron po tayong mga vaccination sites like yung mga big hospital at ito pong Tanghalang Pasigueño po para po sa mga health workers. With regards naman po sa vaccination site team composition, ito po, sa isang site po, meron po kaming isang supervisor na medical doctors. At bawat team po, binigyan po namin ng tigda-2 personnel for registration and screening, 1 counselor each team, 1 vaccinator per each team, at meron po tayong surveillance and monitoring na tigda-2 pong personnel. Doon naman po sa EFI section, na magkakaroon ng mild to moderate, we designate 4 personnel po. Tsaka naglagay din po tayo ng cot bed, at naglagay po tayo ito ng emergency health workers, para po sa magkakaroon ng adverse reaction. So ideally po kasi, dapat po lahat po ng ating vaccination site ay sa hospital. Pero dahil po para maayos natin, sa school po natin by room, magkakaroon po tayo ng section by section doon. At meron po tayong tinalaga ng mga emergency doctors, yung ating pong Pasig City General Hospital at yung ating Pasig Children's Hospital na Department of Emergency Medicine, sila po ang ating pong makakasama. So meron pa rin po tayong mga support staff para po sa crowd control at meron po tayong additional 2 vehicles o drivers na para po doon po sa mga emergency na transportation. So we also add sanitation for disinfection and maintenance, and saka doon po sa exclusion exit na 2 personnel din po.
at doon po sa mga kukuha po ng mga vaccine vials. Next. So total po per site po ng ating vaccination is 74 personnel po. Okay. So 74 times 16, meron po tayong 1,184 personnel. Next is, we established din po tayo ng ating command center. So, which is headed by our program manager ng National Immunization Program. So, meron po tayong mga member na mga ibang offices para po sa makatulong po sa pag-implementation ng ating vaccination. Nandiyan po ang ating Office of the City Mayors, City Health Department, Peace and Orders, Management Information System, Solid Waste Management Office, GSO, Office of the Seniors Affairs, Public Information Office, Barangay Affairs, and City Transport Development Management Office, and DSWD. Next. So, ito po yung mga innovation po na dinagdag namin sa plano. Yung ating po Pasig Health Monitor, ito po ay makakatulong doon po sa ating pag-migrate ng mga data po doon sa COVID Electronic Information Registry. So, kaya po medyo madali po kami na nakakapag-master list po. Okay? Next. Ang ating pong city mayor signed an executive order para po ma-ensure na magkaroon po ng formulation at proper implementation po ng ating vaccination program, which is the Pasig City Beat COVID-19 Vaccination Team. So we also established Pasig InfoCast for text blast for information and dissemination. Next. So yung phase 1 po ng ating pre-vaccination. Next. So yung master listing, registration, validation, screening, profiling, halos lahat po ito nagawa na po natin. So sa master listing po yan po, pinangunahan po ng ating City Health Department, yung mga Senior Citizens Affairs Office, saka yung PIDAW, at yung ating pong uniform personnel. So sa registration po, yan po, yung malaking tulong po, yung ating Pasig Pass. So yung summary po ng mga health workers, meron po kaming total ng mga 697 from the Rural Health Unit at sa ating sa City Health Department. Next. So sa private hospital and government hospital, sa private po, meron na po tayong 2,857 personnel po na master list na, at yung government hospital po is 2,376. So, sabi nga po kanina, yung ating bakunang dadating ay mga Pfizer na ang babakunahan lang po natin ay yung 18 to 59 years old. Pero kami po ay nakapagplano na rin po, kasama na rin po at na-master list na yung ating mga senior citizen. Next. Ito po yung mga sa person with disability at saka yung pong ating mga indigent population, which totals of 107,291. Ito po yung number ng ating mga uniform personnel, 2,691. So total po ay 197 na po yung ating na master list, 1,995,912. Yan po ang total na master list for validation and verification. Okay? Yung initial screening po, sabi ko nga po kanina, through our health monitor, done by the City Health Department. So lahat po yan ay binabalidate at pinaprofile po ng ating newly hired na 150 validators. So under po ng City Health Department. Okay, next. So sa target number of patient po, so ang ating pong program manager, conduct po sila ng time in motion, nagkaroon po sila ng one cycle is equals to 12 patient, one day is 29 cycles. So per day po, per site, we can vaccinate 348. So sa daily level target po, sa 16 vaccination site, we can vaccinate 5,568. Kung gagawin naman po ng 5 days work week, 27,100.
but we opt to do 6-day work days na makakapag-vaccinate po tayo ng 33,408. Okay? So ito po yung mga sites po for ating mga health workers. Dito po sa Tanghala na dito po natin gagawin yung sa mga government workers. Pasig City General po and Pasig City Children's Hospital, Rizal Medical Center, Tri-City and Medical City. Hindi pa po sila nagko-commit kung ilang araw po nila gagawin. Okay? Yung sa senior naman po, ito po, meron na pong plano. 14 days po ang gagawin namin sa kanila dahil sa 80,000 na population po nila. Sa indigents, mga 3 days lang din po. And sa uniform personnel, 1 day. So total po ng 21 days kung sabay-sabay pong dadating ang ating bakuna. So sa venue preparation po, ready na po kami. Naandyan na po yung ating mga gamit like tablets, generator set, TV, printer, and laptop and computers. So sa disinfection, naandyan na rin po yung ating sanitation, connectivity, hindi po mawawala po dyan ang ating MIS at security, and yung water and electrical supplies manned by the building maintenance. So sa logistics po, yan po, sa amin po yan, sa Health Department at sa GSO. So lahat po yan ng mga medical supplies, naka-order na po by end of January or first day of February, pwede na po silang may deliver. Okay? Next. Sa cold chain management po, meron na po kaming agreement sa private suppliers po na pwede po silang magbigay po ng negative 40 at kung kailangan po talaga ng negative 70 to 80, meron na po tayong agreement din na baka dumating po ng mid of February. Vaccine carrier, electronic supplies, and regular temperature monitoring po. Okay, next. So ito po isa sa innovation po ng Pasig, yung transportation po, yung Pasig Transport. So yung pagdi-deliver po ng bakuna sa mga sites, yung conduction of patient, meron po tayong plotting schedule and plotting for pickups and drops of points, at yung provision po ng emergency vehicles. Next. So ito po yung sa vaccination delivery transport from DOH, yung central storage po natin which is located doon sa Plaza Bonifacio and doon po sa vaccination site. So sa conduction of patients for vaccination, mayroon pong pre-announcement of vaccination, schedules through text blast to Pasig Pass, and registered numbers, and announcement through barangay channels. So sa daily conduction of patient po naman, sa vaccination site, meron po tayong fleet of Pasig buses. So yan po ay pamumunuan ng ating head ng City DMO. So magkakaroon din po pagkatapos na po, return to home, after vaccination, and mandated observation period, patients who do not have their own means of transportation be returned po sa kanilang mga bahay. Okay, next. So ito po yung plano po ng ating City DMO, yung kanila pong mini routes. Next. Ito po yung sample po ng Rosario May Bunga Floodway vaccination site. Okay. So yung vaccination auxiliary support vehicles po. Vaccination site will have auxiliary support vehicles on standby. On-site is equipped with medical emergency kits to rush any patients who experience mild side effects to a larger treatment facility. Okay? So sa communication plan po, so naandyan po yung ating vaccination information drive. So yung mga frequently asked question po, gagawa po tayo ng tarpaulin na ipapaskil po sa mga health centers, hospital, and vaccination sites. So yung atin din pong PIO and yung mabisa po naming information drive ay yung ating paggamit po ng Vico Soto Facebook page. Okay. So meron din po tayong medical hotline. Ito po yung ginagamit natin during nung una pong salvo natin sa pandemic, yung COVID Operation Center po natin na manned by mga nurses po natin. And yung ating pong Pasig Pass, text blast. So ito po yung sample ng mga IEC materials na ipapaskil po natin sa ating mga vaccination sites. Okay? And doon po naman po sa waste management,
So meron po collection, transportation, and disposal. So ang city po ay meron po tayong contract with private company po. Next. So sa vaccination, sa phase 2 po, yung vaccination proper na po tayo. Meron na din po tayong floor plan for vaccination, yung process flow and emergency response. Okay, next. Ito po yung ating floor plan. So, meron po tayong waiting area, meron po tayong registration, counseling. So, dinivide po natin per batch na 12 patient lang po makakapasok para po hindi maging crowded. Okay? Ito pa po yung ating flow ng ating vaccination. Pagka na-exclude po yung pasyente, meron po siyang isang designated area na lalabasan. So, 10 to 15 minutes po ang ating pong magugugol na oras po dyan. Okay? Next. Yan po yung karugtong. Hanggang sa doon po sa meron po kung magkaroon po ng adverse effect reaction. Meron po tayong area po na 1 kwarto po na ang laman lang po ay 4 para ma-prevent po natin yung pagkakaroon po ng mass hysteria para hindi po sila makapag-usap. Okay? Next. So, sa vaccination proper na po, yan na po yung sa registration, sabi ko na po kanina yan. Okay, next. Ito po yung cycle na inaral po ng ating mga program manager, doon po para makapag-generate po tayo kung ilang patient po per day. Okay. So, sa emergency response po, ito po, sinabi ko na po kanina, nagtalaga po tayo ng mga emergency medical doctors per site po, at mga nurses. Naka-standby po din yung mga 2 vehicles for mild cases. Standby din po yung mga ambulances po natin. Meron po tayo sa District 1 and District 2 na 2 ambulance for District 1 na 1 ALS and 1 BLS. Sa District 1 po, 1 AAS and 2 BLS. So yung service delivery network po natin, nagkaroon po na tayo po ng identification of hospital kung saan po natin dapat idalhin yung mga pasyente na magkakaroon po ng mga severe adverse reaction po. So, nag-coordinate na rin po tayo sa ating traffic management kung sakali pong magkakaroon po ng emergency at meron po tayong standby na personnel for traffic management. Okay? Ito na po yung ating mga knilaster na barangay at mga vaccination sites para kung saan po idadalhin yung mga pasyente na magkakaroon po ng adverse reaction po. Hindi ko na po isa-isa, marami na pong masyado. Next. Next. Okay, yung post-vaccination, ito po, yung Pasig Health Monitor na rin po makakatulong sa amin. Yung COVID Operation Center, monitoring those with adverse reaction ay handled na po yan ng ating City Epidemiological Surveillance Unit. And yung regular monitoring po ng mga na-vaccinate ng COVID vaccine, ang health center na po mag-handle niyan. At yung ating pong infocast for announcement on monitoring and feedbacking po. Okay? Next. Yan po. Natapos na po. Ang hinihintay na lang po namin, kami po ay ready na, ay ang mga bakuna po na dadating at yung guidelines po na dapat po namin matanggap sa Department of Health. Thank you po. Updates, I'm very pleased and very honored to introduce to all of you no other than Secretary Carlito G. Galvez, Jr. Unang-una po sa lahat, magpapasalamat po ako sa ating host po ngayon, si Honorable Victor Maria Reyes and Soto, Mayor Pasig. Sir, congratulations. Alam nyo, being a TOIM awardee, napakalaki pong achievement po yan. Palapakan po natin si Mayor. Talagang nakita natin yung kanyang mga pinaghirapan at saka nagpupunyagayan na mga accomplishments being the Mayor and also his previous accomplishment. Nakita natin na hindi po makakalimutan yung mga ginagawa nyo. And this TOIM awardee, being a TOIM honoree for 2020 is a very, very prestigious award po yan. Palakpakan po ulit natin si Mayor.
At gusto ko rin pasalamatan si Dr. Joseph Panaligan, napakaganda po ng briefing natin at ako po'y natutuwa na hindi po tayo nagkamali na isa sa mga model natin ang Pasig. Sila po mangunguna sa ating vaccination program. Doctor, thank you very much. This is the first time that I saw yung presentation na yun at ako'y natutuwa na talagang prepared na tayo, excited na tayo. Lalo na kung si Mayor ang magbabakuna sa ating mga kasi yung sabi nga ni Margo, pagka ikaw Mayor ang magpapakuna, baka ibang mga taga-probinsya pupunta na rin dito. So Mayor, Doktor, alam mo na yung strategy para magkaroon tayo ng maximum uptake sa ating si Mayor ang isa sa mga susi. And then, nandito rin po si Director Paulo Roman Castro, Medical Chief ng Pasig City General Hospital. Sir. Then, Pasig City COVID Task Force na nandito po ngayon. Ang aming mga kasamahan, nandito po ang ating very energetic na vaccine SAR at Deputy Chief Implementer. At the same time, ang dami niyang multi-hat. Siya rin po ang Secretary ng ating mga National Flagship Project. Pero ang ano niya, talagang inuuna niya yung ating mga project ngayon sa vaccination. Si Secretary Vivencio Dizon, he is the head of BCDA, the Deputy Chief Implementer, and also our testing SAR. Yung ating boss dito po sa MMDA at lagi po namin inaasahan na talagang siya yung pinang-bastonero sa amin pa. Yun ang parang chief of the chief. Talagang natutuwa po kami dahil kasi pagka once na nagkaroon tayo ng mga ganitong mga okasyon at saka mayroong accomplishment, dapat i-accomplish na mga tasks. Siya po ang inaasahan ni ES at saka ng ating national government dito po sa MMDA. General Manager Jojo Garcia, GM Jojo for short. And then kasama rin po natin ang ating napakasipag na Undersecretary ng DILG, Yusek Epimaco Densing III or Yusek Epi for short. And then nandito rin ang aming logistic SAR. Yung namin, yung talagang naasahan namin sa mga cold chain facilities, si Yusek Maria Carolina Taino. Nandito rin ang ating pinakmasipag na natin sa NCR, si Dr. Paz Corrales. Then also yung mga kasamahan natin sa Tri City Medical Center, Medical City, at saka mga Marikina doctors, all our friends from media, magandang umaga po sa inyo lahat. Pasensya na po, medyo kagagaling po lang po namin Davao at nakauwi po kami ng mga 2 o'clock kanginang umaga. Unang-una sa lahat po, I would like to congratulate Pasig City. Nakita natin, napakababa po, Mayor, ng inyong active cases. At nakikita po talaga natin na ang Pasig City ay isa sa mga NCR cities na talagang nagpupunyagi, na talagang mapababa po ang kaso po natin dito sa Metro Manila. At natutuwa po ako na hindi umaangat sa 3,100 ang ating active cases sa NCR. And we are very thankful that MMDA and the Manila Mayors talagang hindi nag-iiwanan, walang naiiwan. So nakita po natin the coordinated operations to defeat pandemic or CODE team composed of the National Task Force and the IATF Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases would like to thank the local government of Pasig for its strong and continued support to the national government's COVID-19 response effort. Over the past years, your city has been scaling up its testing, contact tracing, isolation and treatment, and integration capacity in line with our National Action Plan against COVID-19. Inaasahan po namin na magtutuloy-tuloy na po ang susunod na mga buwan na ang tunay na ang Pasig po ay isa sa inspirasyon na dapat tularan ng ibang LGUs. We were also pleased when we learned that Pasig was among the LGUs which allocated funds for the purchase of COVID-19 vaccines and signed a tripartite agreement with the national government. Ito po ay nagpapakita ng inyong determinasyon na tulungan ang pamahalaang nasyonal na tuluyang supuin ang pandemya sa ating bansa.
This was the same level of cooperation we witnessed when your city held a simulation exercise last week in preparation for the rollout of the National Immunization Program. As what President Rodrigo Duterte has emphasized, local government units will be the primary implementers of our vaccine program. Kayo po ang bubuo ng master list ng mga residente ng inyong siyudad na babakunahan base sa ating geographical and sectoral strategy. Napakahalaga po ng ating mabilis at maayos na pagpatupad sa ating vaccine program. The national government continues to carry out negotiations with the different vaccine companies, which will secure 148 vaccine doses for our country and enable us to inoculate 70 million Filipinos nationwide. We would like to assure our countrymen that all the vaccines that we will be procuring will undergo a stringent evaluation and selection process from the vaccine expert panel and the Food and Drug Administration. Gumawa po ako ng report sa ating mahal na presidente para magkaroon po tayo ng tinatawag natin na confidence. Yung apat po na napili po natin sa ating portfolio, nandiyan ang Pfizer, nandiyan ang Sinovac, nandiyan yung AstraZeneca, Johnson & Johnson's, and yung Novavax. Yung apat po doon sa napili po natin, milyon-milyon na po ang gumagamit po noon. Actually, ang Pfizer, 35 million na po. Sa lahat-lahat po sa ating global vaccination program, more than 67 million na po ang nababakunahan. At ang Pfizer ang nangunguna, 35 million. Yung Chinese vaccine na nakita natin, meron tayong agam-agam, 31 million na po ang nakatanggap ng mga Chinese vaccine. Kasama na po ang Sinovac na mayroong 6 million sa Turkey at saka sa China at sa area ng Middle East. So ito po mga talaga natin na nakita natin na mga safe yung vaccine natin at nakikita natin yung mga adverse effect ay mayroong tinatawag na mga manageable. So yun po ang isa sa mga nakikita natin na dapat tingnan natin na maganda rin na medyo tayo nahuli ng konti dahil kasi at least nakikita po natin yung mga reaksyon ng mga vaccine. So sa ngayon, tinatanong nila ano ang mga vaccine na ibibigay natin dito sa Metro Manila at saka doon sa mga karatig pook sa Luzon and Visayas and Mindanao. Ang mauuna po na vaccine dito most likely will be COVAX. At tinawagan nga po ako ng pamunuan ng Pfizer at nagkaroon na sila ng parang agreement with COVAX na ang Pfizer ang kakaroon ng mini rollout dito sa Pilipinas. So yung Pfizer at saka po yung AstraZeneca and also most likely yung Sinovac, ito po ang mauuna this coming February. And then it will be followed by Moderna and then Johnson & Johnson's and the Novavax. Ito po magaganda po yung mga nakita po natin yung pinili natin ng mga vaccine. Magaganda po ang development. Ang Novavax is subroutine, very safe. At nakikita ito yung mga future generation na mga tinatawag natin future generation ng mga vaccines. At the same time, ang Johnson & Johnson's, maybe 2 weeks or 3 weeks from now, ma-aproba na po ng FDA ng US. Ito po single shot lang at nakita po natin napakaganda ng kanyang presyo. At natutuwa po kami dahil kasi one shot lang siya. Ating logistics ay magiging uncomplicated. Very simple na lang, one shot na lang po. So it might arrive this coming third quarter. And ang po natin, nagsumulat po ako sa management na taasan pa ang quota natin to 10 million. Na nag-increase pa tayo ng 10 million para at least mayroon pang another 10 million na babakunahan po yung ating mga kababayan. So yun po ang nakita po natin na kami po ay nag-uusap ng Senado, nag-uusap na rin kami ng Congress, and also with the LGUs at saka yung sa ating mga private sector. At naunawaan po ng ating mahal na Presidente na talagang hindi po natin magagawa itong National Vaccination Program, unprecedented, na 70 million people will be vaccinated in 1 year. Ang nagagawa na po nating vaccination is only 5 million a year. Ngayon, unprecedented po ito. First time in our history, global history, na we will inoculate
70 million in a year. So ito po, hindi natin magagawa kung wala pong tulong ang national government with the LGU, with the private sector, all the private and government assets should be integrated in order to have this kind of tinatawag nating very significant milestone. Yung mga meron po nag-aalala na yung ibang mga private hospitals gusto pang mag-order ng vaccine. Wag na po kayo mag-order kasi priority po kayo. Lahat ng healthcare worker natin from public and private hospitals priority, yung ating mga BHERTs, yung ating mga city health workers, uunahin po natin yan. Sila po ang mauuna sa ating at mga frontliners po natin. At sisikapin po natin na yung mga vaccines ay dumating po on time. Marami po tayong challenges. Ito po para hindi po tumaas ang expectation natin. Nakikita natin maraming shortfalls sa supply. Nakikita natin nag-cut ang mga manufacturer ng 50% or 60% na kanilang manufacturing. But we will do our best na makuha po natin yung mga vaccine na kailangan po natin. Kaya nga po 7 na portfolio ang kinuha natin para yung mga kinuha natin, yun ang mga magpo-produce ng billions of doses this year and next year. Kaya po, kinuha namin 148 million, wala pa po ang COVAX, 180 million, more than the herd immunity that we want to have. Para meron po tayo, kung may problema tayo sa supply, meron ding mga iba na mga naka-reserve po tayo. So ibig kasi kung aasa lang po tayo sa isang brand, magkaroon po ng problema, ay mag-iintay na po tayo. Kami po ginawa po namin, may mga reserve po kami, meron kaming redundant na mga supplier na pagka once na yung isa hindi nakapag-deliver, isa-isa tayo kukuha ng natin. Kayo po ay magtiwala sa lahat ng vaccine na kukunin po natin. Yan po ay dadaan sa stringent control ng ating mga medical expert. Kung makikita nyo kanina, merong NITAG, may EDSTAC, merong vaccine of expert, at saka merong tinatawag na screening from the FDA. So yung lahat po ng mga vaccine na makakapasa po sa FDA, ina-assure po namin safe po yan. Kasi yung po mga vaccine po na yan, marami ng EUA or tinatawag na emergency use authorization sa mga ibang bansa na pinanggalingan nila at mga ibang bansa na inexportan ng vaccine na ito. So ibig sabihin, bago tayo ma-administered ng vaccine, ay talagang marami na po nagamit na po yan sa ibang bansa. Kaya sinasabi ko na po, 66 million na po ang napakunahan sa buong mundo at karamihan po doon sa mga 4 o 5 vaccine na portfolio po natin ay ginagamit po sa mga 1 o 2 o 3 mga bansa na ngayon ay nagsagawa ng mga vaccine. Wag po tayong magmadali dahil sa Southeast Asia, 2 pa lang po ang nagkakaroon ng mini rollout, yung Singapore at saka po Indonesia. Wala pa pong 50,000 to 100,000 ang kanilang naro-rollout dahil kasi talagang yung supply and demand napakataas po talaga. Nakuha po ng mga mayayaman na mga countries yung initial mga doses. Pero natutuwa po kami na darating po ang COVAX this coming February and March, meron tayong mga initial rollout. So yun lang po at maraming salamat sa ating butihing mayor sa Pasig. At talaga nakikita natin ang Pasig, isa sa mga nangunguna na mga na city dito sa Metro Manila. And we really thank you for supporting the government. Mayor, congratulations at maraming salamat po ulit. At nandito rin po sa amin si Secretary Vince Dizon para at least i-compliment yung ibang mga sabihin ko po. Maraming salamat po, Secretary Galvez, Mayor Vico. Importante lang po na maintindihan natin na nakita natin kanina sa National Action Plan Phase 3 na nandito na po tayo sa huling phase ng ating laban sa COVID-19. Itong ating napaka-importanting vaccination program. Kanina po, nag-uusap po kami ni Mayor Vico, ni Sec Galvez. At tinanong ko po si Mayor Vico, Mayor, anong tingin mo? Ano kaya ang mas mahirap? Itong vaccination rollout natin o yung dinaanan natin
nung nakaraang taon na nag-uumpisa pa lang tayo. And lahat po kaming tatlo, pare-pareho ng sinabi na mas mahirap na dihamak yung dinaanan natin last year. Dahil nga bulag pa tayo noon, hindi pa natin alam kung anong gagawin. Sabi nga ni GM Jojo, wala pa tayong sistema noon, nangangapa tayo. Pero ngayon, nakita naman natin na kung magsasama-sama ang national government, ang ating mga mayor, ang ating mga LGU, ang mga private sector companies, ang civil society, makikita natin ang resulta. At dito sa Pasig, kitang-kita natin, modelo para sa buong Pilipinas dahil sa leadership ni Mayor Vico at sa suporta ng national government, nakita nating napababa talaga natin yung kaso at awa ng Diyos, kahit na nagpasko, nag-New Year, hindi pa rin masyadong tumaas. Tumaas ng konti, pero hindi ganun kagrabe kamukha nung inaasahan natin. So ngayon, nandito na ang mga sistema na ipakita kanina sa presentation ng Pasig City, ready tayo. No? So kailangan na lang talaga nating ituloy-tuloy ang lahat ng mga ginagawa natin. Nandito lagi ang national government para sumuporta sa Pasig at sa iba't ibang LGU. And sabi nga ni Presidente kanina dun sa video na nakita nyo, kaya natin to basta sama-sama po tayo. So maraming salamat po sa siyudad ng Pasig, sa leadership ni Mayor Vico, sa ating mga nurses,